Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-click ang subscribe button pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. I was stunned and halted when I looked at his dreamy eyes. Tama ba yung dinig ko, Mrs. ko, and he kissed me again. Sa panaginip ko na lang yata yon maririnig ulit, pero heto siya at muli akong tinawag nun. Kahit gusto kong damhin ang titig niya ay sinubukan kong itulak siya. Kasabay nun ng isang pagtikhim mula kay Brixter. Hinarap ko siya at nginitian. Pero alam kong sa init na nararamdaman ko sa mga pisngi ko ay tiyak kong namumula ito. Kanina pa ba kayo? Ni hindi ko maiayos ang boses ko. Pero nagulat naman ako nang ipulupot ni Joseph ang braso niya sa aking bewang. Agad ko siyang nilingon at mariing tiningnan. Joseph, bulong ko. Naistatwa ko nang marahan niyang haplusin ang tagiliran ko at may nakakalokong ngisi. Bumilis ang tibok ng puso ko sa ginawa niya sa akin. Samot-saring pakiramdam ang idinudulot niya sa akin. Hindi pa nga ako nakakabawi sa paghalik niya kanina. Eto na naman at may kasunod na. Tiningnan niya ako nang hindi pinapansin ang banta ko. Ililipat na sa regular room ang anak natin, Ara. It's either mamayang gabi o bukas. He's getting better now. Gumiti siya matapos niyang sabihin. Mabuti naman at nagapan agad ang sakit ng inaanak ko. Mapapanatag ka na, Ara. Ani Brixter. I looked at him and smiled. Lumapit ako sa tabi ni Dwayne. Hanggat hindi pa nakakalabas dito si Dwayne, hindi pa rin ako mapapanatag. But I'm so happy he's getting better now. Hinaplos ko ang buhok niya. Naramdaman ko ang pagtayo ni Arman at pagtabi sa akin. When we learn na nangangailangan ng dugo si Dwayne, we find our ways para makahanap ng kadugo niya. Kaya lang may nahanap ka na pala. Ani Arman na nakatingin sa akin habang nasa bulsa ng pantalon niya ang kanyang mga kamay. I smiled at him. Thanks, but my son only needs me. Buti na lang at hindi siya nasalina ng kung kaninong dugo lang. Ani Joseph. There was sarcasm on his voice. Napaawang ang labi ko. Unti-unting umuusbong ang tensyon sa paligid. I guess it's too hard to maintain para pagsamahin ng mga lalaking to sa iisang silid. Biglang tumawa si Brixter. Well, she don't have any choices at all. That's why. Nanlaki naman ang mata ko kay Brixter. Nang tingnan ko si Joseph ay mas lalong dumilim ang mukha niya at masama niyang tinititigan si Brixter. And she chose to be with me. Wild guess, sagot ni Joseph. Nakita ko ang pagkuyom ng kamay ni Brixter na nasa ibabaw ng kama ni Dwayne. Nagtagisan din ng titig ang dalawa. Ako na ang kinakabahan sa dalawang to at baka magpang-abot pa. Batid ko ang pinanggagalingan ni Brixter. Brixter is obviously in love with Mona and Joseph have her. And that's freakingly breaking my heart. But then, Brixter smirked. Yeah, for the meantime. Makahulugan niya sabi. Kahit nakahulukip-kip si Joseph, hindi nakaligtas sa paningin ko ang pag-ikting ng kanyang panga. Ang labi niyang manipis ay lalong dumiin. He's angry. Tumikhim ako, pero bago ako magsalita ay naunahan ako ni Arman. He looked at me. I think we have to go, Ara. May meeting pa kaming pupuntahan ni Brixter. We might get late. Aniya. He also sensed the tension between Brixter and Joseph. Malungkot akong ngumiti kay Arman. Somehow, I know I hurt him. I felt sorry. He did nothing but all good things to me, sa mga anak ko. Pero wala naman akong maibigay. Nasaktan ko pa. Salamat, Arman. He weakly smiled at me, na parang naiintindihan niya ako. All for you, he said. Tumayo si Brixter at tiningnan muli ang natutulog na si Dwayne.
Get well, buddy, ani Brixter. Tiningnan kong muli si Arman at niyakap. If this can help him mend, then I will. He hugged me and caressed my back. Don't hesitate to call and text me if you need me. Bulong niya sa akin. Bumitaw ako at tiningnan siya. Tumango ako at ngumiti. But Joseph got my attention when he suddenly cleared his throat. Malakas pa. Nilingon ko siya at inirapan. But he was staring at Arman. Ngumisi na lang siya at tuloy na silang umalis ni Brixter. They left me with a bag na may damit ko at ng kay Dwayne. Naiwan ulit kami ni Joseph. Tahimik siyang umupo sa sofa. What was that for? He asked out of nowhere. He's a friend of mine. Walang gana kong sagot. Sinong niloko niya? That man obviously likes you. Humanda siya sa akin. Napahinto ako at tinitigan siya. Joseph, pwede ba? Huwag mong pakialaman si Arman o kahit na sinong taong malapit sa akin. Wala kang karapatan na pahirapan sila dahil sila ang tumulong sa akin at sa mga anak ko. Pigil ko ang sarili ko sa pagsigaw dahil baka magising si Dwayne. Dapat sinabi mo sa akin simula pa lang. Dapat sinabi mo sa akin noon na nabuntis ka. Nag-iwas siya at tumingin sa iba para akong maubusan ng hangin sa narinig ko. Anong gusto niya? Makisabay ako sa pagbubuntis din ni Mona sa buhay niya? I made my choice at tapos na yun. It was the best decision for me, though his memory is always haunting me. Hindi na ako nagsalita pa at tumabi na lang kay Dwayne. Maya-maya pa ay may pumasok na nurse para i-check si Dwayne. Makalipas ang 3 araw ay nakalabas na din ng ospital si Dwayne. Si Joseph pa rin ang nag-asikaso sa lahat. Uuwi na tayo, Mami? Tanong ni Dwayne. Hawak-hawak din niya ang laroang eroplano na bigay ng daddy niya. Mula noon ay di na niya ito binitawan. Hinimas ko ang pisngi niya at ngumiti. Yes, baby. Uuwi na tayo sa bahay at makikita mo na ulit si Dane. Yay! Tuwan-tuwa niyang sabi. Bumukas ang pinto at niluwan noon si Joseph, pero may kasama siyang lalaki. Pareho silang nakangisi. Siya ang pinsan ni Joseph na si Matt. Hey little boy. Lumapit siya kay Dwayne at nginitian. Tinignan lang siya ni Dwayne pagkatapos ay naglaro ulit. Hello Ara, I hope you can still remember me. Oo naman, salamat nga pala. Tara na, uuwi na tayo. Biglang singit ni Joseph. Bigla akong kinabahan. Teka, Joseph, magtataksi lang kami ni Dwayne. Nagbago ang mukha niya at nagsalubong ang kilay niya. Sumipol naman ang pinsan niya at saka tumabi kay Dwayne. Ihahatid ko na kayo sa Pangasinan. I haven't seen my daughter Ara. Will you please let me to kiss and hug my twins for the first time? Napalunok ako. He looked pissed at sa tingin ko tama rin siya. Natakot lang ako dahil makakapunta siya sa tinitirhan namin. Wala na akong nagawa at tumango na lang. Habang nasa biyahe kami ay tahimik siyang nagmamaneho. Inis pa rin siguro. Baka iniisip niya pinagkakait ko ang mga anak niya. Buhat-buhat niya si Dwayne nang pumasok kami sa bahay. Agad akong patakbo nilapitan ni Dane at niyakap. Binaba naman niya si Dwayne at tiningnan ang babaeng anak niya. Pareho nakangiti ang 2 anak ko. Lumuhod si Joseph at pinakatitigan naman si Dane. My daughter looked at him and smiled. Nakipaglaro sa kambal si Joseph. Iniwan ko sila sa sala at nag-ayos sa kwarto ng mga gamit namin. Wala pa si Sam at si Susan lang ang kasama namin. Bumaba ako ulit para silipin ang mga bata. Baka kasi mabinat si Dwayne. Nasa hagdan pa lang ako ay dinig na dinig ko pa rin ang malakas na ulan at pagaspas ng hangin. Nanonood ng balita sina Susan. Naku ate, ang lakas ng bagyo. Nagsibagsakan ng poste ng kuryente at puno. Nanlaki pa ang mga mata niya habang nanonood ng balita.
Habang inaayos ko ang mga bote ng kambal sa kusina ay naramdaman ko ang pagdaan sa likuran ko ni Sam. Kumuha siya ng baso at dumiretso sa fridge. Grabe, ang lakas ng ulan. Ang lamig-lamig tuloy. Niyakapan niya kunwari ang sarili niya. Kumunot ang noo ko. She looked weird. Okay ka lang? Sabi ko. Binaba niya ang baso pagkatapos uminom. Okay lang, ikaw ba? Nagtaas-taas pa ang mga kilay niya. Ngumuso ako. Ayos lang. Bakit mo natanong? Tumabi sa akin si Sam at binigyan ng kakaibang tingin. So, okay lang sa'yo na makasama sa isang kwarto yung hot na tatay ng kambal? I rolled my eyes. Sam, una sa lahat, ngayon lang niya makakasama na matagal-tagal ang kambal. At isa pa, may bagyo. Baka cargo de konsensya ko pa kapag pinawi ko siya sa Manila. Bagyo ka dyan. Baka ang puso mo ang binabagyo, Ara. Sa gwapo ng tatay ng kambal mo, baka hindi ka makapagpigil. Lalo pat malamig ngayon. Ngumisi pa siya sa akin. Huminto ako sa ginagawa ko at tiningnan siya. Hoy Sam, hindi ko gagawin yung iniisip mo. Nagpunta ako sa kwarto para silipin ng kambal. Habang papalapit sa pinto ay bigla ako niragasan ng kaba. Pagpihit ko ng seradura ay agad ko nakita si Joseph na nakahiga sa gilid ng kama at hinihele sina Dwayne at Dane. I was halted when I heard him humming. I composed myself and walked in. In my peripheral vision, I saw him watching me. Napalunok ako at nilapag ang basket sa ibabaw ng tokador. Suddenly, parang nawalan ako ng gagawin kasi alam kong tinitingnan niya ako. Kinabukasan ay tumila rin ang malakas na ulan at hangin. Lumuwas na rin na Maynila si Joseph. Nag-iiyakan pa ang mga bata dahil gustong sumama sa kanya. Nagulat talaga ako sa reaksyon ng mga anak ko. Ganun ba talaga ang bonding nila at halos ayaw mawalay sa tatay nila. Ngunit kailangan pa ring umuwi ni Joseph para sa tunay niyang pamilya. Ara, hindi pa rin makakapagbukas ng shop nito. Walang kuryente sa barangay. Ani Sam, habang kumakain ng mansanas. Okay lang siguro. Wala naman tayong pending. Pahupain muna natin ang dulot ng bagyo. Sabi ko habang sinasamsam ang mararaming damit ng kambal. Pupunta ba si Susan ngayon? Oo, tinawagan ko siya. Pababantayan ko sina Dwayne at Dane dahil maglalaba ako. Nandito na po ako, Ate Ara. Ani Susan. Susan, palaga muna sa kambal ha. Maglalaba lang ako ng mga damit nila. Nakangiti ko sabi sa kanya. Nakakaisang oras na yata ako naglalaba nang marinig kong nagsigawan ng mga bata. Siguro dahil sa pinapanood nila. Maya-maya lang ay tumahimik din. Anong ginagawa mo? Napaigtad ako nang biglang may magsalita sa likuran ko at tila galit pa. Joseph, anong ginagawa mo dito? Kakauwi mo lang kanina at nandito ka na naman? Lumapit siya sa akin at tiningnan ang batyang may sabon. Bakit ikaw ang gumagawa niyan at bakit mo kinakamay? Wala kang pakialam. Ganito talaga ang ginagawa ko at trabaho ko to. Putol ko sa kanya. Pumasok ka na sa loob at alagaan ng mga anak natin. Ako nang bahala dyan. Utos niya. Napangangakon tumingala sa kanya. Ano? Tayo na dyan. Ako nang gagawa niyan at huwag kang kumontra. Nasa itsura niya ang determinadong palisin ako. Kaya wala na akong nagawa pa at tumayo na lang. Siya naman ang pumalit sa pwesto ko. He removed his shoes and black socks. Maya-maya pa ay pinatulog ko sa kwarto ang kambal. Napagod sila sa kakalaro. Bumaba naman ako sa kusina para tulungan si Susan sa pagluluto. Anong sabi mo? Napahinto ako sa pagsubo ng kutsara nang marinig ko ang sinabi ni Joseph. Gusto kong dalhin ang mga anak ko sa Maynila, he stated. Bakit? I don't think it's a good idea.
What if malaman to ni Mona tapos ipamukha niya sa mga anak ko na bastardo sila? Anong bakit? Gusto kong dalhin sa bahay ko ang mga anak ko. Hindi pwede. Napatingin sa akin si Sam at Susan habang kumakain. Binaba ni Joseph ang kubyertos niya at nagsalubong ang kilay. What? Why not? They are my children, Ara. And they are also mine. At hindi ako papayag na dalhin mo sila sa Maynila. I won't do anything that will harm them. I'll make sure of that. Tandaan mo, Ara. Tinago mo sila sa akin ng ilang taon. Kaya karapatan ko makasama na matagal ang mga anak ko. Kung ayaw mo, idadaan ko yan sa korte. Ayaw mo naman sigurong umabot pa tayo dyan, di ba? Namuo ang luha sa aking mga mata. Sige, pero sasama ako. Sasamahan ko ang mga anak ko. Mariin kong sabi. Tila ako'y naupos na kandila sa harap nila. Tumaas ang gilid ng kanyang labi. No problem then, he said. Nanginig ang labi ko at ilang saglit lang ay tutulo na ang luha ko. Nakatingin sa akin si Sam. Excuse me. Tumayo ako at umakyat sa kwarto. Doon ko pinalabas ang tinatago kong sakit at luha sa sinabi ni Joseph. He can do anything in just a blink of an eye. Kahit kunin ang mga anak namin ay kayang-kaya niya. Kinabukasan ay bumiyahe na rin kami papuntang Maynila. Ewan ko kung saan kami pupunta. Hindi naman siguro sa mansyon dahil malamang ay nandoon ang asawa niya. Baka sa penthouse niya. Ewan ko. Pagod na akong mag-isip. Ayoko magtanong dahil ayoko din siyang kausapin. Mahaba ang biyahe pero hindi naman ako nakatulog. Pero ang kambal ko ang nakatulog habang nasa biyahe. Maya-maya pa ay pumasok kami sa isang exclusive subdivision. Napatingin ako sa naglalakihan at magagandang bahay. Ilang saglit pa ay inihinto niya ang sasakyan sa tapat ng bahay na sa tingin ko ay ang pinakamalaki at pinakamagarang bahay na nakita ko. White at brown lang ang kulay ng pintura sa exterior ng bahay. Pinatay niya ang makina at saka binuksan ng pinto. We're here, sabi niya nang hindi lumilingon. Ngayong nasa mansyon na siya, magkita kaya sila ni Mona? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!